Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, anong naghihintay sa'yo sa 2025? Yan. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So we have three options. For group number 1, you've got the love, Hadarian energy, codependency, boundaries. Group number 2, double mission, light worker, star seed, serve the world by being you. And for group number 3, jump in, Andromedan energy, adventure, say yes to change. Sabi ko nga dive na. Lagi ko doon. Soul gifts and training. It's time to step up. Pwede mo panoorin lahat ng groups and take what resonate with you and leave the rest. You've got to love double mission jump in. Gagawin ko tong song. Gagawin ko na nga to song. Pwede gawin ko tong rap. You got to love double mission jump in. Kulit ko, no? And if gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako message sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Super na-appreciate ko kayong lahat. Thank you everyone for helping me grow my social media accounts. Sobrang na-appreciate ko kayo. I think all good na tayo. We can start the reading. Sana makuha mo messages na para sa'yo. Thank you everyone for watching our video. I'll start with you, group 1, and I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading, group 1. So back tayo sa topic, anong naghihintay sa'yo sa 2025? Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 1. You've got the love double mission jump in. At tayo isang karda. You have to use your intuition sa reading natin. The Lovers. Start tayo sa finances. Sa Tagalog, kaperahan. 10 of Cups. Pwede mapagmahal ka sa partner kung may partner ka. Pwede may claim kung anumang blessings dumating sa'yo. I-share mo sa partner mo. Punta tayo sa love. Love na ito. Ace of Pentacles. Offer ito. Offer. Marami sa inyong papakasal sa taon na to. Pare, health, Hierophant. In general lang naman. Always naman, pagdating sa mga health na question, disclaimer, I'm a tarot reader. Always yan lagi sinasabi yan sa mga readings ko. I'm not a medical professional. So, pag general lang, titingnan natin. Pero kung meron ka mga nararamdaman, syempre, kailangan pumunta sa authority. Si Hierophant kasi para siyang paniniwala, yan, para siyang nakalakihan, yan. And, sinusunod natin sa society. So, may mga taong sinusunod natin sa society pagdating sa payong, pang-medical. So, doon tayo pupunta. May mga experts sa bawat field. Siyempre. Anything, advice, like personal, anything, tungkol sa taon na to. Para sa'yo, spirity message mo sa group number 1. Number 1, Capricorn.
Marami sa inyo birthday mo January. Marami lang sa inyo. Pwede nag-resonate ka sa Hedarian star seeds. So, ano ba masasabi ko sa mga Hedarians? Para kasi yung Hedarian star seed, nag-originate siya sa planet na wala kang dapat itago. There's nothing to hide. Kaya nga mapapansin mo sa unang card mo, the lovers, wala silang damit. There's nothing to hide. Yung planet na pinanggalingan ng Hedarian star seed, para siyang planet na wala kang dapat itago, and nagbabibrate siya sa divine love. Very porous ang energy. Meaning, nafe-feel mo lahat. Everything. All the time. Tinatakot kita. Pwedeng malakas ang intuition mo. Hindi man ito magre-resonate sa lahat, pero meron dito possible. Nagre-resonate sa telepathic communication. Telepathy. Possible. Lalo na kung ang letters ng pangalan mo merong I, may A, may E. So yung energy niya parang big heart siya, parang very open, very loving. So doon sa planet na yon, sa Hedarian, wala kasi doon hidden agenda, walang ulterior motives na tinatawag. Pure love lang talaga. So parang nanggaling ka sa planet of pure unconditional love, divine love. So kung nag-reincarnate ka dito, kung nag-resonate ka sa Hedarian starseed, possible nagkaka-struggle ka sa love and relationships talaga. Ano yung possible maging struggle mo? Codependency, isa yan. And setting boundaries. Ang boundaries kasi, para siya yung mga conditions na inilalagay mo para masigurado mo yung pangangailangan mo is napupunan. So, mga conditions na inilalatag mo para yung mga pangangailangan mo ay sure na mapunan. Para makaramdam ka ng pagiging safe sa relasyon. Kasi pag walang conditions, mawawalan ka ng boundaries. Pwede ka maging doormat. And pag walang boundaries, magre-resulta siya na pagkawala din ng self-love. Meaning, pag wala kang boundaries, makaka-feel ka sa loob na parang nawawala din yung love mo sa sarili. Pwede din self-respect, sumama na doon. Parang feel empty ka sa loob. O kasi sabihin na parang feeling mo tinatapak-tapakan ka, pero yun talaga yung parang feeling nun ah. And pag wala ka self-love, hindi ka din makakapagbigay ng unconditional love kasi hindi ka makakapagbigay ng love kung hindi mo love ang sarili mo. So parang yung essence ng Hedarian starseed, nanggagaling siya sa salitang unconditional love. Iba kasi yung love na parang nakasanayan mo, possible, sa past life. Pwedeng iba yung nakikita mo dito. Pwedeng ibang expectation. So, may possibility. May harapan ka sa love and connection. Pwede ka maging very loving, extremely loving. Yun yung possibility. Pwede din maging very codependent. Yung parang nawawala na yung sense of self. Yung parang hindi mo nakilala ang sarili mo. Parang ikaw at yung partner mo nagiging isa na. Nawawala na yung sense of self, yung identity. Mapapansin mo nga sa cards mo Umpisang card, the lovers, kasama na kaagad yung partner. Second card, yun pa rin, magkasama pa rin. Pag-aralan mabuti. Pwede din makapil ka na parang misunderstood ka, di ka naintindihan mga tao sa paligid mo. Pero always, tinitingnan mo ang mabuti sa lahat ng tao. Ito yung parang very optimistic na pagtingin sa life. And wala namang masama doon. Yun lang, kailangan mo matutunan yung boundaries. Kung na-involve ka sa mga, sabihin na natin, nalagyan ko lang label pero kung kasi nakakaalam nito, let's say na-involve ka sa mga toxic relationships, yung mga energy draining relationship. Possible yan ang kailangan mong pag-isipan agad. Pagpasok pa lang ng 2025. Kasi ano naghihintay sa'yo sa 2025? Possible matutunan mo yung boundaries. And dahil matututunan mo yung certain boundaries, madedevelop ngayon yung self-love. And dahil madedevelop yung self-love, then lalabas yung energy ng unconditional love galing sa'yo. Bibigyan lang kita ng general na nakikita ko sa reading mo. Very positive kasi mga Hedarians Beacon of light and love and healing. Cosmic love. Parang yan. So parang ka walking unconditional love.
Makamagnet ka ng mga tao na parang pakiramdam mo, parang kuha lang sila ng kuha sa'yo. Hindi ka nakaka-receive pabalik. Parang to the point na minsan parang nade-drain ka. Ang payo ng mga cards is self-love and boundaries. Pwede mo pag-aralan yun sa taon 2025. Pwede makatulong yan sa'yo. Ngayon, pag-usapan natin mga cards na nakuha natin sa reading mo. Tingnan ko. Kung pumasok ang taon, nahirapan ka sa kaperahan, i-take mo na to na sign na pwede may magbago. Pasok pala ng taon, may bago ka na agad trabaho or kapapasok mo lang talaga sa trabaho. Or kung magtatapos naman yung kontrata mo, pwede may claim na matutuloy yung extension. Or mabibigyan ka ng bagong offer. Kaperahan, mas maganda siya ngayon kaysa nakaraang taon. Pagdating sa love, kung wala kang partner, medyo maganda siya. Possible, makakamit ka na isang tao na pwede siyang maging long-term partner sa'yo. Or kung may partner ka ngayon, pwede naiisipan nyo na talagang bumili ng bahay. Bahay muna bago kasal. Pwede magpakasal, bumili bahay. Pwede. Or kung mag-asawa kayo, kakakasal nyo na, pwedeng magpapatayo kayo ng bahay. More ito para may bibili kayong property. So, aliman doon, papakasal, bibili property. Or ipagsasamahin nyo na yung finances nyo. Pwede din. Wala siya potential na magkaroon ng isang loving, lasting relationship sa isang tao. Kung nasan ka ngayon is meant to be, dapat nandyan ka talaga. New beginning ito. More ito, bago. Kung ex mo tinatanong mo, siguro hindi ganun kataas ang possibility kung ex ang tinatanong mo. Pero kung bagong person ang tinatanong mo sa reading, possible makamit ka ng bagong tao. Bigyan kita ng song. Ang title nito, Rather Be, ng Clean Bandit. It's a shot in the dark, but I'll make it. Know with all of your heart, you can shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. Let me know na lang sa feedback kung nag-resonate sa reading natin. Nagsisorry sa'yo, oh. Sorry talaga. Hindi person. Ako ulit na tarot reader mo, no? May nagsusorry sa'yo. Dapat nagsorry ka before mag-New Year. Ayusin ko nga to. At pangata isa, may pahabol kasing susorry. Baka may mag-sorry talaga sa'yo. Tingnan natin to. You touch my soul. Yes. Ayun, no? Nag-touch nga kayo dun, no? Sa taas. Ngayon, pag-usapan natin yung dalawang cards na natitira. Hierophant. Ang Hierophant kasi, ibig sabihin nito, mag-stick ka sa nakasanayan, mag-stick ka sa sigurado. Health ang pinag-uusapan dito. At sabi ko nga, kung meron ka nararamdaman sa katawan, may napapansin kang kakaiba, pwedeng mas makakabuting magpatingin sa mga espesyalista. Ngayon, kung tinatanong mo, anong naghihintay sa akin sa 2025? Pwedeng magkaroon ka ng mga realizations, yan, mga boundaries mo, pag-aralan mo. Kung nahirapan ka financially, yes, makakabangon ka. Sa love life, kung may tao sa nakaraan nagsasorry sa'yo, it's a choice kung gusto mong patawarin. Kasi lovers, ang ibig sabihin niyan, decision mo yon. Kung sa health, all good tayo sa health. Nakita ko naman siya parang all good. Malakas ka sa taon na to. Pwedeng pangalagaan mo lang talaga yung katawan mo. I-maintain mo kung ano mang magandang ginagawa mo sa health. Pagdating sa personal, more ito, tingnan talaga ang priorities mo. Ano ba mahalaga sa'yo sa taon na to? May mga bagay na kailangan natin bitawan. Talaga. Minsan gusto natin yung dalawang bagay na yan, pagsabayan. Pero minsan hindi talaga magkakaiga. Minsan kailangan natin bitawan ng isa. Tumitiling kapitbahay ko na. Time to collaborate. Diba? It's time siguro magtulungan kayo mag-partner kung may partner ka. It's time. It's time. Ngayon, kung solo ka, make your dreams real. You are never alone. Claim mo na magbabago ang sitwasyon mo financially.
and sa love life. Para dito, ang mababago sa sitwasyon mo, dalawa. Yung love life and yung kaperahan. Sa health check ka doon. Possible, mataas check ka doon. Talaga. So, kailangan mo lang tingnan ngayon, itong love life and kaperahan, pwedeng ito nagpapalit ng pwesto Meaning, baka nawawala ka sa priority. Nalilito ka minsan, boundaries. Pwede mas gumanda ang kaperahan mo sa taon na to. Pwede. Mataas ang potential. Marating ko na tayo. Group number 1. Di ko na-extend dito. If gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Super nag-enjoy akong gawin na reading natin. And I'll see you again on our future readings. Namaste! Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic, anong naghihintay sa'yo sa 2025? Tingnan natin, shuffle tayo ng cards. Angel guys and spirit guys, tulungan mo akong i-channel a message para sa group number 2. And sana clear message. Okay, nag-tower tayo So, start tayo sa card mo. Kung bigyan kita ng card sa reading natin, anong card ang gusto mag-represent sa'yo? Nine of Wands. Suka tayo ng cards sa kaperahan. 2025. Kaperahan. Three of Swords. Love life. Six of Pentacles. Sa health. Add lang tayo Advice sa'yo, payo. The Moon. Sa ilalim. Eight of Swords. Okay, mag-add lang ako Number 7. Aries. Marami sa inyo, nakikita mo sa sarili mo as a light worker. Light worker kasi parang awakened soul. Gumawa ka ng conscious na decision na i-align mo yung sarili mo sa mission. Pag light worker starseed, kalimitan, parang feeling mo, hindi ka taga dito. Lalim sasabi ko. Parang hindi ito ang home mo. Feeling mo ba may calling ka? Or feeling mo ba parang may pinapagawa sa'yo si God, si Universe? Ikaw pa rin kasi makakaalam. Mga light workers, parang sa pinakamalalim, merong mga light coach or specific coach na activate yon. And kapag na-activate yon, medyo naintindihan mo yung mission mo. Nagkakaroon ka ng pagkakataon, i-align, ipantay mo yung sarili mo sa mission na yon. Saturn. Ruling planet yan ng Capricorn and Aquarius. Ako Capricorn Aquarius so ruling planet kay Saturn. Nakatakutan ng planet Saturn. Yes, astrology. Dahil planet kasi siya ng restriction and limitation. Para siyang Capricorn. Yung mga ugali ng Capricorn. Ngayon, ang topic ng video natin, anong naghihintay sa'yo sa 2025? Nine of Wands, ang card na nag-represent sa'yo sa reading. Nine of Wands kasi parang the last man standing, the last woman standing. Nakikita ko siya as fighter, warrior, hero. Possible isa kang malakas na person, palaban, malakas ng loob, and mag-stand ka sa paniniwala mo. Ganyan ko nakikita ang Nine of Wands, survival yan, na parang lalaban ako, magsusurvive ako hanggang dulo. Malakas sa ating tao yan, survival instinct. Yung parang gusto natin mabuhay, gusto nating gawin lahat ng mga kaya natin, mag-survive. Yan.
Kung pumapasok ang taon na 'to at nandito ka sa survival mode, no judgment. Kasi literal naman na ganyan talaga tayong tao, eh. Pinapaalala lang ng cards na puwede mong tulungan din sarili mo. Malaki maitutulong kung naintindihan mo ang mga ginagawa mong actions, napapag-aralan mo, "Ba't ko ginagawa 'to? Ano nangyayari sa'kin 'pag ginawa ko 'to?" Para may mabago kung kailangan baguhin. Makakatulong magkaroon ng reflection. Pag-aralan nangyari last year or sabihin natin nung nakaraang taon, nakaraang pantaon, na tingnan mga nangyayari sa buhay mo. Ano yung mga ginawa mo sa buong isang taon at saan ka dinala nun? Kasi kapapasok pa lang ng taon. Sa time na reading na to, kapapasok pa lang ng taon. So tayo, excited tayo sa something na bago. Natural sa ating tao na excite sa mga bago. Bagong taon, bagong work, bagong relationship, anything na bago sa atin, nakaka-excite. So, nandiyan pa yung passion, nandiyan pa excitement. Pero pag tumatagal na, unti-unti yan nawawala. Yung drive, mataas kapag nasa bago kang place, bago kang experience yan. Pwede mo i-take advantage yun na dahil bagong taon, bago, nandun pa talaga yung passion. Yung parang excitement, anong mangyayari sa taon na to? Napakita na card na medyo nagre-resonate ka sa survival mode. Na I will survive. Yan. And walang judgment kasi sa pinakamalalim, lahat naman tayo nanggagaling sa survival. Mataas sa possibility, gagawin natin lahat para mag-survive. Mas maganda mag-thrive. Sabihin mo, kayanan mong mabuhay ng decente maayos sa kung nasan ka man. Survival mode kasi parang mahirap talaga siya. Alam mo parang naisip mo, saan manggagaling yung next na pagkukunan ng pagkain? Parang ganun ang survival or nagkapera ka, alam mo na to pera na to is gagamitin mo din sa moment lang na to. Ay maraming taon dito nanggagaling. Yung parang wala pa yung sweldo pero ubus na. Yun yung pinaka maganda example, no? Yun yung pinaka maganda. And maraming tao nakakaranas nun. Pwede yung pag-aralan mabuti yung sinasabi ko dito sa part ng reading. Ngayon, pag-usapan natin kaperahan. Number 1 yung question. Ma'am, ano kaperahan ko sa taon na to? Kung nagre-resonate ka sa reading natin, group 2, kasi kailangan natin ng real talk. Kung nagre-resonate ka dito, then maganda ituloy mo to reading. Kung hindi, pwede ka manood na ibang group. Kasi parang nagpunta dito, mataas na sa survival mode. Bigay ko na. Nanggagaling talaga sa energy na yon. So kung galing ka sa survival mode, medyo mahirapan ka sa kaperahan. Ganon ko siya nakikita. Medyo. Kasi iba yung dating ng pera sa'yo, eh. Yun ang isang possibility. Pwede din naman na naintindihan mo. Yes, alam mo, napakinggan mo sa podcast. Or pwede may kaibigan ka na may alam, tinuruan ka. Pero wala ka pa nung confidence na gawin. Yung nagiging problem ng ibang tao. Alam ko kung paano na ituro sa akin, na ipasa sa akin, pero parang hindi ko kaya. Parang confidence level ang nagiging problem. Binibigyan lang kita naman something pag-isipan mo. Maraming pwedeng pag-usapan pagdating dito. But I'm a tarot reader. Hindi ko madidiscuss lahat sa isang video. Pwede marami nagpunta dito sa group number 2. May tendency na gusto mo makuha ang sagot ng snap of a finger. Yung parang, ibigay mo na sa akin sagot. Gusto ko na marinig ang sagot. Ngayon na yung sagot. Yan. Impatience. Kapag very impatient tayo, nawawala yung pasensya natin, dyan tayo matatalo. Kasi pag mahina ang pasensya mo, pwede ka i-trigger ng ibang tao. At pwede ka din na ma-push talaga na gumawa ng mga bagay-bagay dahil lang hindi mo makontrol. Pwede mo pag-aralan yan.
Kasi may mga kailangan kang aralin, intindihin na mas malalim, baguhin. Ikaw mismo maging teacher mo. Ay manatig lang ganun. Gabayan mo ang sarili mo. Ikaw kasi nakakilala sa sarili mo. Ikaw nakakaalam ng triggers mo. Ikaw nakakaalam kung bakit nawawala ka sa focus. Yung trigger natin, drive natin, kung ano yung mahalaga sa atin. Doon tayo nagpo-focus kalimitan. Kung na-disappoint ka sa mga nakaraang taon, wala ka naging ipon, di ka nagkapera na malaki, then pwede yung maging ganito pa rin sa taon na to unless ikaw na mismo ang teacher mo. Ikaw na mismo ang gagabay sa sarili mo. Kasi kung nakakilala sa sarili mo bakit di ka umigising maaga? Ikaw nakakaalam, diba? Real talk talaga. Walang makakapilit sa'yo talaga sa pinakamalalim na magbago and mag-ipon ng pera and magparami ng pera. Walang makaka-convince sa'yo, makaka-convince sa'yo na magbago ikaw, sarili mo, or isang expert. Yun na talaga. Meaning, pwede ka makonvince sa isang taong authoritative or isang tao na may level ng high influence. Yung mga expert talaga yun. Pwede sila pumunta sa parang DNA level and i-reprogram ka na doon. Lalo sabi ko, baguhin na yung paraan mo ng pagtingin sa mundo para baguhin mo na din talaga yung buhay mo. Pero expert na kasi yun Mga expert na yun. Bago sila makarating sa expert level na yun, napakadaming pag-aaral, experiences, lahat, wisdom, yan. Meaning, kung gagawin natin tao si Saturn, siya yun. Kung gagawin natin tao si planet Saturn, then, siya yung pinaka-authoritative, pinaka-influential na tao makikita mo. Hindi pa siyang sasalita, babaguhin mo na talaga action mo, possible. So, bukod sa isang taong very authoritative, may high level ng expertise, influence, isa pa makaka-convince sa'yo, ikaw. Kasi ikaw lang naman nakakilala sa sarili mo Ibigyan lang kita ng something pag-isipan mo. Ngayon, kung feeling mo, ma'am, hindi ako survival mode. Feeling ko, maayos ko to, ma-hit ko yung mga goals ko sa kaperahan. Then, pwede mong i-reject ang message ko. Kasi, Three of Swords, card ng rejection yan. You have a choice. Pwede mong i-reject. Tanggihan. Hindi. Magiging maganda ang kaperahan ko ngayong taon. Yes. Meron kang free will na tanggihan ang naririnig mo. Binibigyan lang kitang something. Kaya nga kung nagre-resonate ka dito, maintindihan mo sinasabi ko. Kung ilang taon na dumadanas ka ng matinding kahirapan, paghihirap sa pera, sabihin na natin yon. Alam mo may mga action ka doon kailangan baguhin. At ikaw nakakaalam kung ano yon. Kung hindi mo yon babaguhin, iibahin, papalitan ng ibang mga pag-uugali, pwedeng maging ganito pa rin ang taon na to. Pero kung makikinig ka, kung tutulungan mo sarili mo, pwede mong baguhin ito. Yes. And pwede ma-break mo na tong generational curse sa mga nangyaring to. Meaning, kung buong pamilya nyo ganito, pwede ikaw baguhin mo, i-break mo na talaga to. Medyo ma-outcast ka ng konti. Meaning, pwede ma-reject ka ng tribo. Kasi kung lahat sila nahirapan sa pera, bigla yumaman ka, baka ma-reject ka ng konti. Wala pang itila kita. And the choice na pwede mong gawin. Minsan ayaw natin yumaman kasi ayaw natin umangat sa mga kamag-anak natin. Minsan. Or ayaw natin yumaman kasi ayaw natin masapawan yung ating mga kapatid. Takot. Maraming tao ganyan. Hindi ko gagalingan kasi baka masapawan ko yung kapatid ko or baka mahigitan ko pa yung magulang ko. Ay yung mga bagay na pwedeng pumigil sa yung maging matagumpay. Pero kung lalakas sa loob mo, kasi yun di mo makakatulong sa buong pamilya nyo Diba? Kung gagalingan mo, mas matutulungan mo ang pamilya mo. Kaya yan heartbreak Kasi may heartbreak kahit saan ka tumingin. Diba? Kung pipilitin mo na makuha mo yung gusto mo, lalaki ang kita mo, gaganda ang buhay mo, ang pwedeng makaramdam ka na parang iwanan ka nila, abandonahin ka nila, parang misunderstood ka, parang yon. Parang mag-isa ka lang lumalaban sa buhay. Yun yung parang Three of Swords. Pero mababago mong kaperahan mo. Or isang side pa ng interpretasyon, wala kang babaguhin kasi ayaw mo matiwalag sa grupo. So kung ano nakasanayan mo na, kung ano nakikita mo sa mga kapitbahay mo,
sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo na ganito talaga ang ginagawa. Ito action, ito mga ginagawa action, okay na dito. Survival mode, basta kumita, makabili ng pagkain, okay na, makapagbayad ng bills, okay na. Hindi na ako mangangarap ng sobrang taas, okay na ako dito. Dahil wala din masama. Then possible, yun pa rin ang kaperahan sa taon na to, kung ano nakita mo sa nakaraang mga taon. Bibigyan lang kita interpretasyon. May ilan-ilan sa inyo magkakapera ka dahil sa heartbreak. Meaning, pamana, pwede. Mapamanahan ka, possible. Or, kung maalis ka sa trabaho, let's say lang, kung kakaalis mo lang sa trabaho, pwede makakuha ka ng mga benefits mo. Kung mag-retire ka sa trabaho, pwede makuha mo yung mga retirement benefits mo. Yung mga possible. Pwede ka din makakuha ng pera sa isang tao na nakasamaan mo ng loob sa nakaraan. Maganda example dito yung mga ex. Like ex-wife, ex-husband, yan. Kung may dispute ka, may pinaglalaban ka, legal dispute, like battle, na makakuha ako ng financial support sa isang tao, pwedeng ma-check na ito. Galing pa rin siya sa heartbreak kasi yung pinanggalingan niya hindi masaya, hindi maganda, medyo heartbreaking, pero nagre-resulta siya sa pera. So may mangilan-ngilan dito sa group number 2, ganun mangyari. Pwede ka magkapera sa isang paraan na hindi mo expect na dun manggagaling, na medyo may touch ng heartbreak. Pwede din to sa pamanang lupa, like naibenta nyo magkakapatid, galing siya sa heartbreak kasi galing siya sa pagkawala ng parang kapamilya, pero naibenta nyo yung lupa, nagkapera ka. Yon. Or kung ayaw mo na ituloy yung negosyo mo, sinara mo, pero naibenta mo yung negosyo mo, nagkapera ka pa rin. Or naibenta mo yung mga gamit na ginagamit mo sa negosyo, nagkapera ka pa rin. Yun yung mga ilang mga sample or mga dispute, mga legal battle, mga kaso na nanalo ka. Masakit siya, 3 of swords siya kasi dumaan ka sa sakit na yon na parang inilalaban mo yung karapatan mo. Pero sa dulo, makukuha mo yung katumbas nun, yung pera na dapat para sa'yo. So malalim. Lalim lang. Bibigyan lang kita interpretasyon ko sa card mo. So ngayon, puntahan natin yung love life. Number 7 nandito. 7 kasi sa astrology, 7th house, partnership, and a marriage. Marami dito, may tendency na magkaroon ka ng trust issue talaga sa partner. Yes, possible marami sa nagpunta dito sa group number 2. Medyo nagkaroon ka ng heartbreak sa nakaraang relasyon. Yung energy niya, tingnan mo yung song. For the gift. May gift ka siguro. Baka feeling mo yung gift mo, curse. Lalim sabi ko, no? Yung song sa background, malakas eh. Sa kapitbahay ko yun. Bakit itong song na nasa reading habang ginagawa ko reading mo, pwede mo pag-aralan? You saved my heart from being broken apart. You gave your love away. Can't find the words to say, and I'm thankful every day for the gift. Siguro ang makakatulong sa'yo para ma-appreciate mo ang stay mo dito sa earth is someone. Pwede ka isang very romantic person, pwedeng isa kang tao naghahanap ka talaga ng soulmate, nahanap mo talaga yung si the one. Pwede may claim mamit mo na si the one this year. Pwede din makamit ka ng person na mas mature, mas kaya kang maintindihan. Marami sa inyo magkakapartner ka, older talaga sa'yo. Minsan ganito nangyayari, yung mga tao na ang bibigat ng problema, medyo masaya naman sila sa love department. Nababalanse. Kung may partner ka na ngayon, then patuloy kayong magtutulungan, patuloy kayong magiging mabait sa isa't isa, patuloy kayong nagbubuo ng mga pangarap. Patuloy siya magmamahal sa'yo. Pwede mahal ka talaga ng partner mo. Sa eyes ng partner mo, ikaw ang greatest gift. Papansin ko dito, ang daming love songs dito. And I couldn't ask for more. Your love is the greatest gift of all. May something dito sa gift na to.
Nahalata ko lang, dalawang song na parehong binabanggit yung salitang gift, regalo. Baka may matatanggap ka na special gift. Ang love kasi dumarating yan unexpectedly. Minsan di mo naman alam eh. Like katabi mo lang, kausap mo lang, hindi mo alam. May mga times pa hindi mo expect na in love ka sa isang tao. Yes. Minsan may mga ideal tayo na itsura ng tao na itong gusto ko ang partner ganito. Pero nangyayari din na nagkakagusto tayo sa isang tao hindi natin ideal. Tingnan natin ah. Magad lang ako. I'm your biggest fan. Isa kailangan mong makita yung maganda sa'yo bago pa makita ng iba. Magad lang ako ah. Life is speeding up. Antelope spirit. Number 2. Bring your ideas to life. Electric eel. Claim your independence. Cat spirit. Mahilig ka ba sa pusa? Pwede mong gamitin yung pain na yan. Iba sa inyo, yung pain na yan, yung heartbreak na yan, magpupush sa'yo na baguhin mong buhay mo. Yan ang greatest teacher mo. Alam mo yun, isa pag nabigo ka, na broken-hearted ka, babaguhin ka talaga niyan. Babaguhin ka ng heartbreak. Possible marami sa inyo. Pwede mong gamitin yung ayaw mo sa buhay mo as dahilan kung ba't babaguhin mong buhay mo eh. Pain is the greatest motivator. Aris pa naman nandito. Kailangan mo na siguro action. Yan. Aris. Ibigyan lang kitang something. So, sa kaperahan, marami kang kailangan tingnan dito. Sa love life, medyo maayos ito. Kailangan lang giving and receiving. Sa health, makakatulong siya pumunta sa nature. Yes. Punta sa mga lugar na mapuno. Yan. Bigyan kita additional na pwede mong gawin on top pa ng ginagawa mo. Diyan pa naman si Saturn. So, kung ano yung mga natutunan mo, mga pinayos sa'yo ng mga doctors, yung mga advice sa'yo ng doctors, yan, pagsama-samahin. Plus, pumunta sa nature. Kami sa inyo, possible magkakaroon ka ng mga practices like meditation, yan, mindfulness, makakatulong yan sa'yo. Kung bata ka pa, huwag kang magbigay ng sobrang pressure. Pwede may pressure sa sarili mo, wag todo. Isa kasi pag bata pa tayo, gusto natin maging successful agad. May mga lessons na kailangan mo matutunan. Minsan kailangan i-build mo muna character mo. Pag tingnan mo yung card mo, makita ba black? Super black ang color niya. Pero ang ganda pa rin yung tingnan, diba? Kasi minatch niya yung color ng makeup sa color ng skin tone niya. Nag-match talaga siya. Pero ang ganda sa black ng mga shiny, parang shimmering na mga ganitong colors like gold. Ganda sa black. Makikita mo dito. Black ang skin color niya pero na-match niya yung makeup doon. So, ano meaning nito? Pag nahanap mo kasi strength mo, you play your strength, magagamit mo talaga yan. Kung ano talaga yung lakas na meron doon, pwede mong pag-aralan weaknesses mo, kung kaya mong tanggalin, ayusin, insecurities na yun, pwede. Pero meron ka ng likas na strength na meron ka, skill or gift na meron ka, na pwede mo na ngayong gamitin. Minsan kailangan mo lang tignan, ano meron ako, anong kaya ko ibigay sa ibang tao, anong pwede kong gamitin para matulungan sa sarili ko. Naniwala ako meron tayong lahat na gift. Pinahanap mo yung skill or talent na yan, or knowledge na yan, or kung anong meron ka, alas na meron ka, makakatulong yan sa'yo para pagawin mo ang buhay mo ngayong 2025. Possible kasi sa taon na to, may giging struggle mo talaga is kaperahan. Dito ka medyo mahirapan. Pero pag naintindihan mo sinasabi ko na minsan kailangan mo lang ng tamang teacher, the great coach, mentor, guide, speaker, kung ano man tawag mo kay Saturn. Sa kailangan mo lang ng tao na magmo-monitor sa'yo, titingin sa mga action mo, magpapaalala sa'yo. At minsan kailangan mo lang ditulungan sarili mo, ikaw na mismo maging teacher mo. Gabayan mo sarili mo, disiplinahin mo sarili mo. Yan,
Di makukuha mo yung mga kailangan mo, yung goal mo para sa kaperahan. So, parang ito magiging focus mo kasi dito ka possible mahirapan na. Pino-focus ko lang attention mo na sa mga nandito sa readings, maganda lahat, magiging possible na kailangan mo yung bigyan ng focus talaga kaperahan. Dito. So, dito ka tumingin. So, yung iba, parang manageable naman siya, kaya mo siyang i-handle. Yung kaperahan, pwede makatulong sa'yo talaga magkaroon ng accountability partner. Mas kailangan nating humingi ng tulong, ay wala masamang humingi ng tulong. Kung nagtitiwala ka, may trust ka sa tao na to na matutulungan ka, then walang masama. Kung may authority ang isang tao sa isang bagay, then alam mo na, alam niya sinasabi niya, pwede kang humingi ng payo or humingi ng tulong, walang masama. But I think I'll go na tayo, group number 2. Bigyan lang kita interpretasyon ko. If gusto mo ng personal reading from me, let me know. Message mo lang sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching our video. Sana nakuha may messages na para sa'yo. I'll see you again on our future readings. Namaste! Welcome to your reading group 3. Sabak tayo sa topic, anong naghihintay sa'yo sa 2025? Napili mo, jump in. Shuffle ako ng cards. Angel guys and spirit guys, tulungan mo akong i-channel a message para sa group number 3. Sana clear message. Tingnan natin. So you have to use your intuition sa reading natin. Start tayo sa card mag-represent sa'yo. Sa reading natin, kung bigyan kita ng isang card, ano to? Four of Pentacles. Start tayo sa kaperahan. Empress. Love life. Love life. Judgment. So, pagdating sa health, like kung pinapayo yan na, I'm not a medical professional. So, makakatulong pa rin na kung may nararamdaman, magpa-check sa mga authority, yung mga doctors yan. Four of Cups. At tayo na isa pang card. Payo sa'yo. Eight of Wands. Sa ilalim. Five of Pentacles. Number 3. Number 3. Leo. May mga qualities kasi yung mga Andromedan star seed. So, bigyan kita ng mga nakita ko. Number 1, playfulness. Para meron silang innocent, childlike energy. Lapit ko yung card. Parang ganito. Ayan, may childlike energy. You know? Nagtatago sa ilalim ng palda. Kaya ko doon. Hindi naman mama's boy. Pagtilak kita. So, very playful. Malakas ang healing energy. Nakapag-isa para sa sarili. Very creative and logical. Magkasama. So, mahilig siya mag-explore. Yan. Mahilig sa adventure. Mostly empaths, pero may boundaries. Insightful, mataas dito balance sa masculine and feminine. Papansin mo yung feminine and masculine side niya, parang balance. So, anong mga sample nito? Bigyan ka sample nito. High school to Practice nangyari nun. Practice kami ng cheering. So, cheering naman talaga yung pre-practice namin. Kasi yung mga players ng basketball, mga babae, kasi mga kalaro sa game, so naghanap sila ng, pwede ba sila magkaroon ng parang mga playmates lang, para practice game. Sumama ako, 5 kami. So sabi ko, sige. So umalis muna kami sa cheering practice, pero doon pa rin mga kasama namin, mga cheerleaders. Opo lang sila lahat doon sa stage. Tapos, kaming 5, naglaro kami. Bakit saglit lang naman kami naglaro.
Sila kasi synchronize sila, kasi teammates naman sila. Kami, first time namin nag-basketball na mga kasama ko sa cheering. As a team, 5 kami. Pwede naman kasi mag-basketball ang babae. Pwede naman. Ako nag-basketball ako eh. Kaso parang nung sa moment na yun, nakita mo talaga yung twist. Yung parang twist niya sa paningin ko. Na kanina lang, nagpa-practice kami ng cheer, nagsasayaw kami, and then mamaya may nagbabasketball. Para siya nangyari sa loob ng 1 oras lang. Within an hour, naging cheerleader ka, and naging basketball player ka. Magkasama. Very exciting. Mabuti lang kita. So, ang mga Andromedas, mga freedom lovers sila, very independent, very humble, minimalist, yan, unconventional mag-isip, mabilis makakuha ng hobbies, and mabilis magpalit ng hobbies, so matalino. Parang nga si Rapunzel din eh. Si Rapunzel kasi ang dami niyang talent and skills, ang dami niyang mga hobbies, diba? O sabi niya, and I read a book, or maybe 2 or 3. I'll add a few new paintings to my gallery. I'll play guitar and knit and cook, and basically just wonder, when will my life begin? So para talaga siyang si Rapunzel. Parang yun. Si Rapunzel kasi parang sa story niya, diba parang may something healing sa buhok niya. Chika ko lang. Chikadora. Pero kung bibigyan ko lang ng qualities, like, let's say lang, i-describe ko ang Andromedan energy. Like, konting words. Ano sa paningin ko? Possibly, freedom lover, independent thinker, beautiful, highly intelligent, highly creative, loving, helpful, balanced masculine and feminine, and very intuitive, natural born leader. So, ano naghihintay sa'yo sa 2025? Makakaipon ka. Iba sa inyo, makakaipon ka millions. Iba sa inyo, makakaipon ka millions, saan bibili ka nito? Motor. Nag-ipon pa sa motor. Pwede naman or magkakasakyan. Possible. Baka yumaman ka sa taon na to. Hindi ko na-discuss kung paano ka yumaman, anong paraan yumaman ka. Basta yumaman ka. Yun na yun. Ngayon, kung feeling mo, ma'am, hindi ata ako nagre-resonate. Hindi ata ako nagre-resonate dito. May iba pa namang groups. Pwede mo kasi claim, baka napadpad ka dito sa group number 3. Baka dito ka talaga. Ngayon, kung mag-ipo ko 1.2 million, pinilit ko pala, no? Pagtila kita. Isang maganda paraan para magawa mo yon is magawa ka ng letter ng future self mo sa'yo. End of the year. Siguro mas maganda siya yung future self mo ang makikipag-usap sa present self mo, pabaliktad. Kasi ikaw yung magsulat sa future self mo, pabaliktad. And then, ilagay mo doon kung paano siya nagpapasalamat sa'yo kasi nakapag-ipon ka na 1.2 million sa December. And sobrang happy niya kasi nakabili siya ng gusto niya. And sobrang happy niya kasi ang dami niya nagawa. So, ng 12 months, tinulungan mo siya maging successful. Parang yan. And then, itago mo. Naisip ko lang yun. And then, itago mo. Nabasahin mo sa December. Medyo mabigat siyang gawin, diba? Para kasing once sinulat mo na siya, nasa ether na siya. Nasa universe na siya. So, yung sinulat mong yon is in the process na yon. Kaya siya kikita. Once sinulat mo, possibility mangyari siya na tumataas na. Ngayon, bigay ko lang yung general. Kung gusto mong gawin, is something na pwede mong gawin. Write a letter to yourself. Parang thank you letter ng future self mo sa'yo sa lahat ng mga gagawin mo sa loob ng 1 taon, sacrifices na gagawin mo para maibigay mo sa kanya yung magandang end of year celebration. Si Empress na kasi yan. Imagine mo future self mo si Empress. Paano mo siya tutulungan na maging happy siya sa pagtatapos ng taon 2025? May 12 months ka lang kasi para isa katuparan yon. Kung gusto mo, kaperahan, maging maganda, then, i-priority mo yung future self mo si Empress.
Ba, siya yun Siya yung future version mo na pwede mabili niya yung mga gusto niya. Kung naniniwala ka na kaya kong maisagawa yan isang taon millionaire ako, then pwede mo i-claim. Kasi possible marami nagpunta dito. Maganda talaga yung finances mo. End of year. End of year. Possible, maganda. Empress na kasi nagpunta sa kaperahan Pwede ka makatanggap ng malaking pera, pwede ka manalo ng big prize, like sasakyan, mga motor, pwede din. Pwede itong money na ibinigay lang sa'yo, basta ibinigay sa'yo, or yung pera mo nanganganak na talaga, yung mga investment, parang yan. Kasi siyempre the mother. Pwede din yung bumakas, talaga yung business mo, or nagkaroon ka multiple businesses, or yung isang business mo, nag-skyrocket talaga. Possible ma-bless ka financially. Kailangan mo siguro dito, leader quality. Kasi si Leo nandito So meaning, kung isa kang entrepreneur, kasi possibility marami dito, entrepreneurs, kailangan mong i-focus talaga energy mo sa ginagawa mo. Ilabas mo yung creativity and passion. Awakening nandito Judgment ito. Meaning, ikaw ang judge. Ikaw ang nakakaalam na actions mo sa taon na to. Ngayon, kung ginagawa mo naman talaga yung best mo, nagtatrabaho ka ng maayos, nagsisipag ka talaga, then check talaga to sa kaperahan sa taon na to. Pwede maging masagana ang taon na to para sa'yo. Ngayon, punta tayo sa love life. Dito mataas X energy. X. Always sa Malagos yung sabi, wala tayong hinihintay. Wala. Kasi life is forward, diba? Forward, always forward I go. Bili ka sa music. What a journey it has been, and the end is not in sight. But the stars are out tonight, and they're bound to guide my way. Pag-aralan mabutin, journey. Pwedeng may magjo-journey, papunta sa'yo, para makita ka ngayong taon. Ngayon, kung love mo yun, ikaw nakakala. Mapagtila ka. Tapos Angel Gabriel, yan Ito kasi judgment card, parang awakening. Pwedeng isang tao na awaken siya kung sino ka sa buhay niya. Kung gaano ka ka-importante sa kanya. Kaya mataas siya X energy. Pwede marami mga past na karelasyon mo na this year medyo may pagsisisi sila sa ginawa nila sa'yo. Makita nila yung value mo. Usong-uso sa mga China na telenovela, yung akala nila normal lang na tao yung partner nila. And then naaway nila, pinagpapalit nila sa iba. And then, anak pala yun na may-ari ng big company. Parang ganon. Mapagtila kita. Don't judge the book by its cover. So, pwede makamit ka isang taong very simple sa paningin mo, very ordinary. Pero, baka hindi mo alam, baka millionaire siya. Pag-aralan, mabuti. Binibigyan lang kitang something. Pwede makamit ka ng mga VIP, ng mga tao sa taon na to. Marami. Marami kang makilalang tao na very influential, possible, or ikaw na mismo yon. Pwede marami dito maging famous, and pwede dyan din manggaling kaperahan mo. Ikaw pa rin ang judge. Possible na maraming tao sa nakaraan ng gustong bumalik sa buhay mo this year. Ngayon, kung tata mo, ma'am, new love. Pwede. May possibility pa rin. Ikaw pa rin ang pipili. Pwedeng, ang meet up niyo ng partner mo is parang, dito more, parang synchronicity, coincidence, parang yan. Parang by chance lang talaga. Yung parang very unexpected ang meet up nyo. Marami samples nito, yung mga nagiging mag-partners na kilala lang sila sa airport, yung mga accidental na meet up ng mga tao. Parang hindi sinasadya talaga. Pwede may isang importanteng tao sa past ang gusto ka talagang makausap. Pwede din na finally malalaman mo na talaga kung ano feelings sa'yo ng isang tao. Kung may tao kang hindi napapatawad, pwedeng this year mapatawad mo na siya. Minsan kasi pag may sama tayo ng loob sa tao sa nakaraan, nahirapan tayo mag-welcome ng panibagong love. Iba naman sa inyo, pipiliin mong hindi mag-partner. Bigay ko na kaagad. Si Empress ito Independent, free thinker.
Binanggit ko pa naman Andromeda's energy. Lumalabas si Empress kapag hindi ka willing mag-settle down. Meaning, alam mo sa heart mo na hindi ka magiging happy kung hindi mo makukuha yung partner na talagang gusto mo. So marami dito, baka hindi pa to yung taon na magka-love life ka talaga. Possible, ito yung taon na more focus ka sa kaperahan. Okay lang sa'yo mag-zero sa love life. Marami nagpunta dito sa group number 3. Or pwedeng mas gugustuhin mo bumalik sa isang tao sa nakaraan kesa magkaroon ng bagong tao. Pwede may special person kang hindi ma-let go. Kaya hindi ka open sa new love. Ang judgment kasi para siyang konektado sa nakaraan. So, sa love medyo kumokonect sa past. So, pwede makabalik ka mo ex mo, or pwede may ex ka magsasorry sa'yo, or maraming tao sa nakaraan ang gusto makabalik sa life mo. Or hindi ka pa talaga ready magkaroon ng new love kasi dahil nasaktan ka sa past. Yung mga possibilities. Bibigyan lang kita ng interpretasyon. Sa health, Four of Cups. Ang Four of Cups kasi card ito ng discontent. Para hindi ka makontento. Siguro, kailangan mo lang ingatan dito yung greed. Yan. Ito yung mga possible. Yung 7 deadly sins na tinatawag sa Bible. Pag-aralan mabuti. Ang Four of Cups kasi parang card na hindi ka pa kontento, hindi ka masaya. Pwede makakatulong sa'yo gratitude. Gratitude. Pagka kasi feeling mo parang ang swerte-swerte mo, dami mong blessings, gumagaan pakiramdam mo. Nagiging very open din. Very thankful ka sa moment na yon. The more na feel mong blessed ka, the more gumagaan pakiramdam mo. Kaya yung mga happy people, yung mga grateful na mga tao, yung mga simpleng tao, masaya kasi na-appreciate nila yung meron sila. Natutuwa sila sa mga meron sila. Pagdating kasi sa health, pag may nararamdaman, pumunta sa medical professional. Kasi sila pa rin expert. Kung nakakaramdam ka ng taas na level na anxiety or sadness, then, yes, pumunta sa mga expert para makatulong kung feeling mo medyo nakaka-feel ka ng mga something dito sa emotions mo. May mga therapist din na makakatulong sa'yo. Kung lagi ka nakaupo, makakatulong sa'yo mag-exercise. Kasi yung Four of Cups, nakaupo palagi yan sa card. Nakikita ko siya parang nakaupo, nakasquat, yan. Yes, minsan kailangan talaga natin tumayo. Pag lagi tayo nakaupo, reminder ko din yan sa sarili ko. Payo sa'yo. 8 of Wands. Ang 8 of Wands kasi passion. So, payo sa'yo sa taon na to, don't lose your passion. Nandito sa reading mo, Planet Mercury. Maganda siyang planet. Ako kasi, Sun and Mercury, nasa first house ko. Mercury is planet of communication. Mas marami dito, magaling ka sa communication. And possibly, mother ka talaga mo, anak. Parang bata din yan. Prince. Yan si Mercury. Pwede kang mother din, may anak kang isa. Very creative. Magaling ka sa communication. Magaling ka sa storytelling. Pwede magaling ka sa writing, reading, yan. More communication. Pwede kang teacher, pwede kang public speaker, pwede kang anything na ginagamit ang communication. Voice, pwede din. Pansin ko kasi reading mo, parang ang creative na energy, ah. Yes. Diba? Parang may singing, may dancing, may acting. Parang halo-halo na. Kasi marami nagpunta dito, writers, teachers, public speakers, animators, video editors, businessman, businesswoman. Kasi si Mercury din yan sa third house. More siya management. Very influential person. Pwede din. Kasi dito sa Empress pwede sa kaperahan. Check talaga, maganda. Pagdating sa love life, dito controversial. Ang daming judgment dito. Pwedeng ma-involve ka sa mga taong very controversial. Yan. Or pwedeng madaming gossip. Chismis sa love life mo. Sa taon na to, baka magkaroon ka ng very influential na partner. Or partner ka na isang taong makikilala. Pwede. Or pwede yung magkagusto sa yung tao na kilala. Yun yung mga possibilities. So, parang love life pang artista. Yun yung possibilities. Mga anak mo, laro na lang. Kung gusto mo lang magkaanak, yan. Meaning, kung may asawa ka, may partner ka, gusto mo magkaanak, pwede kayo magkaanak this year. Marami sa inyo.
yung possibility tumataas sa nakikita ko sa mga cards and nafe-feel ko sa energy reading. Ngayon, sa health, more ito, iwasan lang siguro maging isolated to the point na parang lonely na. Meaning, may tendency kasi gusto mo mag-self-isolate. Para ilayo ko muna yung sarili ko. Gusto ko muna mag-isa. May time para doon. And may time para mag-go out. And then sumama sa mga kaibigan mo. Kasi makakatulong din yung ibang tao para lumabas yung playful side mo. Para matulungan ka mag-adjust sa environment. May sila katulong din na magkaroon ng encounter. Meaning, kung hindi ka man makapunta sa malayong lugar, pag lumalabas ka ng bahay, try mo makipag-usap sa mga tao, like makipagbiruan sa tindera, yan, or bumati sa mga tao na sa daan kung medyo kilala mo, yan. Pag umorder ka, medyo chika-chika ng konti sa nagsiserve, kahit konting biruan lang, para lang magkaroon ka ng playfulness or parang connection. Nakaka-heal kasi yun. Kung may business ka, pwede napakadaming gagawin to the point, kokonti na lang talagang pahinga. Yung nakasandal na lang sa upuan, tulog na. Pwedeng yun. So, pwedeng kailangan mo more sleep talaga. Parang more sleep lang talaga pag may pagkakataon. Or more i-relax ang body, or more magpamasahe, more than na iwasan yung medyo nakaka-stress na mga bagay-bagay, mga pakikipag-usap sa tao, more mindfulness, yan, meditation, makakatulong din sa'yo. Pagdating sa general advice sa'yo, more hanapin mo yung passion mo, kung kaya mong hanapin this year, and purpose mo. Kung ginagawa mo na yung purpose mo, ipagpatuloy mo. Kung may mga bagay ka pang gusto matutunan, may time pa rin para aralin yon. Yes. 8 of Wands kasi action, mabilis na action. So, kung bibilisan mo sa taon na to, then you'll get ahead. Self na vision, anti-vision, pwede mong gawin. Lalim, no? Talino kasi nandito eh. Mag-add lang ako dito advice, then message, and then ka-close ko na reading. Thank you everyone for watching our video. The abundant universe will provide. Abundant, yes, sabi sa'yo eh. Empress ka sa taon na to eh. Pwedeng magkapera ka madami. Take the lead, stag spirit. Ito yung Leo. Leo energy. Yan. Minsan kailangan mo tulungan sa sarili mo. Natural born leader ka. Magic works through you. Pwede maganda ang taon na to sa'yo. Maging patas ka sa sarili mo. Diba? Pag-aralan mo yung partner na meron ka. And question yan. Tingnan, ito ba ang partner na makakatulong sa akin? Talaga. We're so alike in so many ways. Parang hinanap mo kasi yung the ultimate partner. Yung parang the counterpart. Yan. Parang si the one. Parang yun. Si the one siguro. Sing me a love song. Bigyan ka tang song Sing me a love song Bigyan ka tang song. Diyosa. Diyosa. Ay, pausa ko guys Sounds like la 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 la. Mukhang hindi ko na kailangan ng Maria Juana. Siya ang Diyosa, Diyosa, Diyosa ng buhay ko. Diyosa, Diyosa, Diyosa ng buhay ko. Hindi ko na siguro extend ng video. So, sa taon na to, maganda sa kaperahan, medyo complicated and controversial ang love life mo. Na ang daming parang tao na pwedeng ma-involve dito. Like mga ex, pwede. Mga bagong tao, pwede. Lalo na kung single ka. Kung may partner ka din, maganda siya. Yes, kung may partner ka sa time ng reading, like may asawa ka, kung pwedeng magkaroon ka ng pagkakataon na partner mo na magkaroon ng mga reflection kung ano yung nangyari and maayos yung relasyon kung may mga kailangan ayusan. So, maganda siya kung nanonood ka reading, may partner ka or may asawa ka. Maganda siya sa love life. Sabihin, kayo mag-partner, magkasama pa rin. And tutulungan niyo isa't isa na magkaroon ng pagbabago. Ayusin yung mga aksyon.
Yan, parang willing kayong magkaroon ng compromise, pwede magtulungan. Yan. Kung sa health, maganda din siya. Kailangan lang more pag-aralan mo yung balance nung pag-iisa at pagsama sa ibang tao. Social connections. And pag-work, baka kasi ma-over ka sa work. So, tingnan, baka may paraan magkaroon ka meaningful connection. Meaning wala kang time makapagkaibigan, makapag-socialize. Baka magkaroon ka ng mga pwedeng kaibigan sa work na ginagawa mo. Magkaroon ng parang mga taong magkaroon ka meaningful connection. Parang yan. More connection lang naman. Parang positive connection. Nakakabiruan, nakakausap paminsan-minsan. Yan. And then sa overall, communication kasi itong 8 of Wands and Mercury nasa reading mo. So, ang skill na pwede mo i-develop sa 2025 is communication. Kung maintindihan mo kung paano magamit ang mga talents or skills mo, dadaling ka niya sa mataas. Yes. Minsan, nasa yun ang skill, kailangan mo lang i-develop. I-practice talaga. Siguro mag-improve ang communication mo. And dahil matututo ka ng mga tamang bagay, makakatulong to sa'yo para lalo kang maging successful, lumago yung business mo, or magkaroon kang confidence. Pag-aralan din, ano yung mga talent and skills na meron ka. Kung nahirapan ka sa communication, pakikipag-usap, dan yun ang kailangan mo pag-aralan. Possible na marami dito magaling ka sa communication. Ito ang number 1 skill mo. Marunong ka magsabi ng nararamdaman, magpahayag ng nararamdaman, or marunong ka ng persuasion, or may level ka ng influence, pwede. Or magaling ka talaga sa communication. Pwede din sa singing, kasi sing me a love song. Ngayon, kung singer ka, or naman talent or skills mo, pwedeng ito na talaga yung taon na magandang inabas mo na talaga yung mga talent and skill. Take the lead. Diba? Minsan kailangan mo tingnan anong meron ako, anong kaya ko gawin, and then tingnan kung pwede ko itong gamitin. Pwede magkaroon ka ng pagbabago. Pwede magkaroon ka ng big adventure. Mabago mo yung buhay mo sa positibo sa taon na to. Maging matagumpay ka, masagana sa pera, kahit nahirapan ka sa love life kasi baka dito ka ma-challenge. Overall, nagiging siya masayang taon para sa'yo. Parang gano'n siya nakikita. But I think all good na tayo. Group number 3. Hindi ko na siguro extend ang video mo. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching our video. Sana kuha may messages na para sa'yo. And I'll see you again on our future readings. Namaste!